the impunity of corruption started when the ombudsman fell silent. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Nagpalitan ng maanghang na salita sina Ombudsman Boying Remulla at ang kanyang predecessor na si Samuel Martires, na kilala sa pagiging umano'y protektor ng mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Wala pang isang buwan matapos siyang manumpa noong ika-9 ng Oktubre, sunod-sunod na agad ang mga isiniwalat ni Remulla tungkol sa mga kalokohan at umano'y corrupt culture sa loob ng Office of the Ombudsman. Nung wala na talagang naimbestigahan, wala na talagang naging trabaho na nakikita ng tao, parang nakikita rin ng mga nag-aabuso ng poder, wala namang check sa atin, gawin na natin itong kalokohan na to. Isa sa mga unang issue ay ang mga midnight appointments ni Martires bago siya bumaba sa pwesto. Mga itinalaga raw na tila mall para isabotahe ang bagong ombudsman. Isa pa rito ang kamakailan lamang na lumabas na secret decision umano ni Martires pabor kay DDS Senator Joel Villanueva. Sa kanyang pinakahuling interview, malinaw na ipinahiwatig ni Remulla na si Martires ang dahilan kung bakit lumaganap ang korupsyon noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkaroon ng impunity yung corruption eh. Isang dahilan niya kung ba't ginusto ko nang pumunta rito. Kasi nga, sa DOJ, nung ako'y secretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. Pero depensa naman ni Martires sa isang digital media interview. Diversionary tactic lang daw ang ginagawa ni Remulla. Well, I look at it as, as a diversionary tactic, as I said, to let the people in the meantime forget about the ghost projects, about the flood control anomalies. So, divert it to the secret decision, which there is no secret decision. The secret decision is just, yung bukang bibig lang ni Ombudsman Remulla. Feeling tough guy pa, sinabi pa niya kay Remulla na magtrabaho na lang at tigilan ang mga daily press conferences. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Well, that's quite ironic. Galing pa sa isang DDS protector na kaliwat kanan din kung magpa-interview. Nagpapanik na ba si Tanda? Biro mo hindi mo alam ang proseso sa isang kaso. Kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung Ombudsman. Kaya kung wala kang gagawin, press con ka na mag-press con, wala ka talaga maalalaman sa Ombudsman. Kung tutuusin, si Martires din ang nanakot noon sa mga Pilipinong magkokomento tungkol sa SALN ng mga public officials, especially sa kanyang among si Duterte. Pinagbantaan niyang ipapakulong ang mga magkokomento rito. What I am proposing is to make stringent penalties that anyone who makes a comment on the SALN of a particular government official and employee must likewise be liable for at least an imprisonment of not less than 5 years. Pero may bigat ang mga parinig ni Remulla. Mukhang seryoso siyang hahalukayin ang mga anomalyang iniwan ni Martires sa Ombudsman. Lumalabas na ilan sa mga midnight appointees ni Martires ay mga nepo babies, umano, ayon sa report na to. Kabilang sa mga matutunog na pangalan sa listahan ay ang ilang umanong nepo babies ng Office of the Ombudsman. Isa na rito si Graft Investigation and Prosecution Officer Margarita Ann Castillo. Anak si Castillo ni Ombudsman Special Prosecutor Mary Flor Punzalan Castillo na natalaga sa pwesto nitong nakaraang taon lang. Kasama rin sa listahan si Attorney John Keiko Balmeo na anak ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. na inappoint ni former President Rodrigo Duterte noong 2022. Dagdag pa rito, sinabi ni Remulla na wala umanong ginawa si Martires sa mga kasong isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa mga Duterte at sa kanilang mga alalay. The charges now against
Bongo against the father of Bongo, yung CLTG ba yan? Ano And, na yan may kaso na dati final dyan si Senator Trillanes Hawak ko na yan a year ago. I mean, final nila sa DOJ. Kaya lang, nung final niya sa NPS yan, nagpunta yan, yung papeles na yan, sa Prosecutor General na appointee ni Pangulong Duterte. Ang ginawa niya, imbis na pakita sa Secretary of Justice, diniretso niya rito sa Ombudsman. Hanggang ngayon, hinahanap ko yung file dito, hindi ko mahanap which means hindi final. Hindi ko alam, pero yun ang eksaktong kaso na final ni Trillanes nung isang araw. Bagay na lalo raw nagpapatunay na pinrotektahan ni Martires ang mga ito. Dahil dito, giit ni Remulla, mas lumala ang katiwalian dahil sa culture of impunity na iniwan ni Martires. Pag-aralan mo ang Diskaya kung kailan sila lumaki at sa kanyang mga sagot. Nagsimula sila lumaki 2016. So hahanapin mo ngayon yung koneksyon. Diba, paano ka lumaki? Ang unang kontrata niya, CLTG, malaki. First contract niya na malaki, CLTG. Di mo pag-iisipan yun? 800 billion kaagad. Tapos pagkatapos doon, billion-billion na ang kontrata. Siyempre, natural lang na pag-iisipan mo yun. At sa panayam ni Remulla kay journalist Lucy Cruz Valdez, tila ipinahiwatig niya na may koneksyon ang korupsyon ni Zaldico sa mga Duterte at kay Martires. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Sino yun? It's too vague. Saldi ko. Nakialam siya sa amin Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Hindi talaga ako pumayag. Hindi talaga ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Hindi na takot, bali wala. Basta they do it because they can do it. Yun ang pakiramdam nila. Pagdating sa trabaho, malinaw rin na gusto ni Remulla na ayusin ang mga pagkukulang ng kanyang predecessor upang maibalik daw ang dangal ng isang tanodbayan na nilapastangan umano ni Martires. At tungkol naman sa umano'y secret decision ni Martires, tiniyak ng bagong ombudsman na ito ay iimbestigahan. So binabawi mo na ba yung request mo kay Senator? Hindi, anong susulat ko kung inakwit siya kung ni-reverse ni Ombudsman Martires nung kaso? Di wala ka tayong i-enforce. So what are your thoughts on this? The Ombudsman's Well, it office sucks. and how it has been. It sucks. Yung bagay na yun, di ba? Ang sama The whole time, hindi sila nagsasalita. Ngayon na ganoon nga, si Joel Villanueva has been quiet about it. Sinasabi niya that he's being harassed. Pero ba't ayaw niya sabihin na that thing has been reversed? Ba't hindi niya sinalabas yun? Tama ba yun? Di ba? Ba't hindi lumabas yan sa ating lahat? People of may interest sa taong bayan. Binoto natin ng tao. Tapos ganon? Tatago mo sa amin yung totohanan? So as it stands now, Kaya wala ngayon, na. pinapareview ko lahat ng admin cases dito. Titignan namin talaga, gagawa na kami ng table. Kaya nga, digitizing is so important. Para lahat sequentially makikita mo lahat ang action dito. Walang digital, wala pa sa digital world dito Silang dalawa lang may alam. So wala na yan ngayon. Hindi pa kami tapos. Pwede pa ba ma-reverse yun ulit? Hindi, pag-aaralan namin. We might have to refile the case. Oh, Wala really? naman double jeopardy yun Ganun ba? Wala Pag-ombudsman? double jeopardy yan.